Alright mga kapatid, sabi po ni Kuya Coach Oli dito, si BP Sara natin, wag daw munang maglalayo-layo. Bakit po Kuya Coach Oli? Ano ba, manunumpa na ba o kailangan ng wag lumayo? No? Hindi, kasi di ba, mahirap na. Kaya dapat stay lang muna siya sa Pilipinas para sigurado, di ba? Alam mo naman, ang ating Pangulo ngayon, medyo laging pagod. Baka may time na sobrang pagod niya. Gusto niya ng, sige na, magre-resign na muna ako kasi pagod na ako. Sobrang sipag ko magtrabaho. Yan, di ba? Kaya BP Sara, kung ako sa inyo, huwag po kayo maglalalayo. Okay? Diyan lang kayo para steady. Okay, kung trip nyo namin kasama ang reaction video, mga kapatid, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Pinas News Insider at si Kuya Coach Oli. Here we go. Ito po ang magiging topic natin for today. Malacanang, naka-red alert. BP Sara, huwag kang maglalayo. Huwag kang punta ng punta sa dahig. Huwag kang alis ng bansa. Lalo't nagkagaganyan na kasi that is very crucial. Kasi hindi naman natin inaano ayaw natin may mangyari sana ligtas ang presidente. Pero kung sakali, baka magkagulo, dapat mayroong nagtitake agad ng oath. Wow. May nagtitake agad ng oath. Agad. Sooner or later, victory is at hand. Yes. Yan po ang mga pag-uusap. Sarap naman pakinggan yun. Lagi naman natin nakikita yun yung kasamaan, hindi magtatagumpay, puro kabutihan ang mananaig. Diba? Madalas natin naririnig yan sa mga palabas, sa mga totoong buhay. Natin, mga ilan-ilan sa pag-uusapan natin. Ako po ay humihingi po ng inyong konting lambing. Konting lambing lang po. Sana po pagpasok pa lang. Importante ito Kala nyo simple lang to pero malaki pong maitutulong nito sa atin. I-like po ninyo itong video na ito. Eto, pag-usapan natin kasi alam nyo si Saldico matagal na nahimik. Pero ngayon, nagsalita ng muli. Oy. Ayan, pakinggan po natin. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam nyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan, kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, bigyan din ang pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf. Anong sasabihin ni PBBM dyan? Di ko alam Pag ganun unang bato, ang dali madurog wala naman palang flood control dito Baka gano'n lang ang maririnig natin yan. Sabi niya, ang dami niyang pinirma, di ba? 4,000 pages ba yung pinirma niya o binasa niya? O something like that, hindi nalalayo sa mga sinasabi natin. Inaral niya munang mabuti yan bago niya pinirmahan. Posible namang hindi niya inaral yan. Ganun-ganun na lamang ba nakalusot yung budget ng 2025 na kinurakot? Tapos sa bandang uli, ang makukulong lang ngayon lang nangyari ito. Diba? Dapat may makukulong talagang totoong kulong. Hindi yung si Bong Revilla yan. Kawawa naman kung magnanakaw talaga, kulong. Pero pag hindi, kawawa si Bong Revilla. Dahil sinalo niya lahat yung mga problema at pagnanakaw dito sa Pilipinas. Mga kapatid tuloy-tuloy na natin palike po ng ating video, sobrang halaga talaga niyan, promise. Isang pindot lamang po, minsan nanonood, may 1,000. Yung 1,000 na yun, pag nag-like lahat yun, grabe, napaka-solid. Napaka-importante ho talaga sa amin ng like, para magpatuloy at dumire-diretso tayo. Pagtatanggol natin ang ating BP Sara, ang mga Duterte, kasi alam naman natin silang nasa tama. Tuloy na natin. Ay, papatayin nyo talaga si Bongbong Marcos Papatayin nyo talaga. Kagagaling lang sa sakit. Kalalabas lang ng ospital. Tapos ganito ang magiging balita. Si Saldico magte-testify. Pag natuloy itong impeachment, malaking bagay yan. Mati talaga si Bongbong. Kaya nga, alam nyo, dapat matagal na itong ginawa Nagkaloko-loko na lang. Dahil pumasok tong si Tito Soto, tapos ipinalit yung kanyang kumare na si Lacson. Ayun, nawala na. Pero ang tinuturo talaga dyan yung tambaluslos at saka yung presidente. Kumari ang ngayon.
magte-testify sa impeachment. Pero teka muna, ha? Meron tayong narinig from a reliable person. Bubwit sa bubwit natin. Ha? Naku, meron na naman. Sige, mamaya konti pag-usapan natin yan. Dun sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Mhm. Kung kay Zaldico, was he voluntarily offered being the state witness o kayo po ay nagkumbinsi sa kanya mag-state witness? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ayun. Teka muna. Mukhang nakakausap ni Defensor o mukhang abogado si Saldico dahil hindi mahanap-hanap. Napakalinis nating mga sekretary na Rimulya Brothers na walang anak na adik. Bakit may ganon? Pambihira. Ito mga Rimulya Brothers, wala yan. Malilinis yan. Walang kinalaman sa gambling yan, sa pogo at sa droga. Pero hindi nila mahanap-hanap si Saldico. Pero ito, nung nalaman may impeachment, hinarang yung impeachment, gusto nang mag-testify. Tapos, so ibig sabihin, baka nakakausap nga ni Defensor. Nako. Talagang aatakihin si Bongbong Marcos niyan. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Yun, pati si dadatnan si Pinky Lacson niyan. 'Di ba? Gusto nga niya Ito hindi ko maintindihan kay Ping Lacson. Lagi niyang sinasabi na pagka papunta ron ang ebidensya, dapat doon ang iimbestigahan. Ito si Ping Lacson kontra naman ng kontra. Gusto niya mag-testify, hindi naman pinayagan. Hindi naman natin alam kung talagang sino hindi pumayag dyan, si Tito Soto o si Pinky, pero parehas naman silang kumukontra-kontra sa mga ganyan. Ayaw nila mag-testify. Gusto nila naka-oath. 'Di ba? Nag-take ng oath. Yung iba naman hindi nagti-take ng oath, pinapayagan namang mag-testify. Pero itong matindi niyan. Wala kayong awa kay Bongbong Marcos, kalalabas lang ng ospital. Gaganyanin nyo na, ganyan pa ang balita. Pero alam nyo, may balita. May stress na naman yun, baka sugod na naman sa sobrang stress, pa-check up ulit. Tayo ito daw si Bongbong Marcos. Di umano. Parang isinugod na naman sa ospital. Kakagaling lang doon. Binalik na naman. So, Di umano. Yan ay sabi nung butwit. Labas-pasok na daw. Siguro masakit nga. Diba? Pero antay-antay. Kaya nga alam nyo, dapat ito standby tayo. Hindi naman natin sinasabing may mangyari sana kay Bongbong Marcos. Pero BP Sara, huwag kang maglalayo. Huwag kang punta sa dahig. Huwag kang alis ng bansa. Lalo't nagagaganyan na kasi that is very crucial. Kasi hindi naman natin inaano ayaw natin may mangyari sana ligtas ang presidente. Pero kung sakali, baka magkagulo, dapat meron nagtitake agad ng oath. Agad-agad. Baka mamaya biglang mag-take ng oath si Torre. Hindi natin alam. O baka mamaya mag-take ng oath si Boying. Malay natin. Pwede yan. According to my jurisdiction, Ano pa naman sila, mahilig sa bendalo. Halimbawa lang naman, medyo pagod na ang Pangulo, gusto niya na munang magpahinga, babakasyon muna at magre-resign na. Ano lang kung sakasakali lang naman. Mamaya ang pagkakaintindi ko dito sa pinapanood natin, opinion lang, di ba? Malay mo, biglang i-bendalo nila, di ba? Sometimes you need bendlo. Mahirap na, mamaya magulat tayo, nag-o-out na sila ombudsman. Mahirap na, si School Bukol. Mahirap na, kaya dapat wag maglalalayo itong ating BP Sara. Dalo. The ombudsman can take the oath and be the next president. Hindi natin alam. Everything is possible in this government. Diba? Yung bawal nga, nangyayari. Mamaya sabihin nila, hindi pwedeng ideklarang
Pangulo ang Vice Presidente kasi may kinakaharap siyang panibagong impeachment. Diba? Yung mga ganyan, di ba? Pero mo dati, ang corruption, kumakat lang yung mga congressman ng 10%. Ngayon, 100% ghost Oo. project eh. Walang project. Pumunta ka sa mga iba't ibang lugar, walang project talaga. Yung norte, ayaw pa nila puntahan eh. Walang proyekto pero may pondo. Ganyan kalupit. Grabe. Matindi talaga ito. Tuloy-tuloy na natin. But kidding aside, dapat andito si VP Sara. Critical to. Hindi naman nahahamin yung mga yan eh. Ng katotohanan, ng totoong kalalagayan ni Bongbong Marcos. So, lalo't ganito, sunod-sunod yan. Hindi na nila talaga mapipigilan to. Ha? Sabog na sabog. Kumbagat sa baho, ito'y talagang sobrang baho na. Parang itinapo mo yung basura ng buong Maynila sa isang kwarto. Mangangamoy at mangangamoy, hindi na kayang itago. So, dapat, sooner or later, victory is at hand. Mike, Yeah, go ahead. can you give us details on your communications with Saldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At a proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya eh. As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, Tina, magsasalita ako dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Saldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na at nagtuturo. Importanteng malaman natin ang katotohanan dito. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niya hindi siya tumatanggap, tingnan natin, ipaliwanag niya. Pero Saldico is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun, matindi. So, ang issue dito, tinanong siya, sinong lumapit? Sinong kumukonta kay Saldico? Hindi mo na sinabi nitong si Mike Defensor. Ang para sa kanya, hindi yun ang importante. Ang importante, sindikato ito. Maikukumpara yung nakawan sa Ghost Projects as sindikato. So magkakasama yung mga yan. Sabi nga ni Lebiste, 5 sekretary involved. May 2 nang natanggal. Ang total niyan 7. 5 meron pa nakaupo hanggang ngayon. Ganyan po kalupit yan. Kaya sindikato yan. At kaya very convincing, kahit korte tatanggapin ang mga salaysay ni Saldico because he is one of the syndicate. Membro po siya ng sindikato na yan. At siya mismo ang nagdi-deliver. Hindi yung narinig ko kay ganito, Hindi, siya mismo nagdi-deliver kay Tambaloslos at kay Presidente. Kaya nga sinasabi, walang kasalanan si Presidente. Di, harapin nyo. Sagutin ninyo. Si Tambaloslos sinasabi niya, hindi siya kukuha ng pera ng taong bayan kahit ni isang kusing hindi siya kukuha. Di patunayan nyo. Di ba? Wag si Lacson ng sagot ng sagot. Ang problema natin dito, si Presidente at si Tambaloslos, tahimik. Tapos si Lacson ng salita. Hindi naman siya ang tinatanong. Di ba? Harapin nila. Clarification lang. Saan siya magte-testify? Blue Ribbon or sa impeachment sa House Committee on Sa Justice? impeachment committee. Hindi nga papatay. Blue ribbon o sa impeachment. Hindi yan. Imposible. Imposible po na pagsasalitain yan sa impeachment. Lalo't lalo na si Ping Lacson at si ang hari dyan, si Tito Soto. Pero, may good news ako. Mamaya, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo. Ha? Tina, once inallow nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Saldico will be one of our major witness. Add ko lang bakit si Saldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint. He is a co-conspirator.
And under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwede sabihin walang alam si Saldico. Siya ang may alam. And besides, he's the former chair of the Appropriations Committee of the House of... Diba? Chair of Appropriation. Oh, ay siya nag-allocate ng pera. Alam niya yan. Ha? Kung bagat ganito yan, Bongbong Marcos, baka hindi napapaliwanag ng abogado mo sa'yo. Papaliwanag ko sa maiksian lang. Kung bagat sa droga, sabay-sabay kayong nagdodroga sa isang kwarto. Halimbawa lang yung wala tayong pinagbibintangan. So habang nagdodroga kayo, sabay-sabay din kayo nag-o-orgy. Halimbawa lang yan. At habang kayo'y nag-o-orgy, kinabukasan, sabay-sabay kayo nagbebenta ng droga. So ibig sabihin sa inyo binabagsak. Example lang. Ibig sabihin party siya niyan. Nakikita niya. Kayo-kayo gaganon. Kayo-kayo nag-o-orgy. Credible siya. Tama o tama-tama? May tama ka. May tatamaan talaga kayo sama-sama sa kwarto. O, di ba? So reliable si Saldico. Pero tingnan natin kasi parang biglang nawala eh. Puntahan muna natin yung impeachment. Sana ito ay matuloy. Kasi nga, ang dami nagsampa ng impeachment, meron pang tanim impeachment si Bongbong Marcos. Di ba? Para magkaroon ng 1-year bar rule. Tapos yung impeachment na legit, yung sinampan nito sila Defensor et al., kasama sila Chavit, hindi tinanggap. Pero yan, pag nag-push through yan, guaranteed yan. Tapos na po ito. Ito next topic natin, no? Bigyan natin ng komentaryo. Kasi ang pinag-initan naman si Chis Escudero. Chis naman ang pinag-iinitan ngayon. Kakatapos lang kay Bong Revilla, doon dito naman sila sa mga senador. Siyempre, yung artista, maingay yan di ba? Kita nyo ngayon, araw-araw balita si Bong Revilla. Diba? Artista, ito naman, asawa ng artista, si Chis Escudero. At siyempre, marami kay Chis Escudero. Dahil ang sinasabi ng iba, hindi raw natuloy ang impeachment BP Sara dahil kay Escudero. Na hindi naman talaga totoo. Kasi gusto lang padaanin sa tamang proseso, padaanin sa due process. Yun naman din ang naging desisyon ng Supreme Court. So maraming galit kay Chis Escudero. Siya naman ang pinag-iinitan ngayon. Pag-usapan natin. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Isa yan sa mga inirereklamo ng abogadong si Attorney Marvin Aceron laban kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito. Tila tinulugan daw kasi ni Ejercito ang nakabiping ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero na may kinalaman sa pagtanggap niya ng donasyon sa kontratistang si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Century Waste Construction. Hinain ang complaint laban kay Escudero noong Oktubre ng 2025. Pero after about 109 days, kahit pag-assign daw ng case number, hindi man lang daw masimula ng komite. Kung kaya raw ng House Ethics Committee i-handle ng mabilis ang kaso ng kay Representative Kiko Barzaga matapos ang kanyang di umano'y seditious activities, dapat daw ganito rin ang pag-uusad ng reklamo kay Escudero sa Senado. Yan. Gustong i-Ethics Committee. Ito si Chis Escudero. At bakit daw nagawa kay Kiko ng mabilisan hindi nagawa dito kay Chis Escudero? Ang bilis nga nyo eh. Diba? Si Bong Revilla nga kinulong nyo agad-agad mga animal kayo. Samantalang yung presidente at saka si Tambaluslos tinuturo na sa Blue Ribbon. Ni ayaw nyong imbestigahan, ni ayaw nyong ipatawag, ni ayaw nyong ang pag-usapan Galit din sila kay Chis Escudero kasi sinabi niya the name that cannot be mentioned kung hindi si Tambaluslos. Alam naman nating lahat. This is public knowledge. Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin involved si Tambaluslos Diba? Tapos nagmamadali kayo. You are talking about ethics dito? Sino ba yung abogado na yan? Ba't hindi mo ipa-ethics? Si Tito Soto nagka-leche-leche yung investigasyon. Ba't hindi mo ipa-ethics si Lacson? Na kung saan-saan papunta yung investigasyon. Nasabi magsasubmit ng report, partial report, bago magpasko, hindi nagsubmit ng partial report.
Ba't hindi yan ang mga ipa-ethics mo? Bakit pinag-iinitan nyo si Cheese? Pinatatanggal si Ejercito bilang Ethics Committee Chair at pinai-inhibit siya sa pag-handle ng ethics complaint laban kay Escudero para ma-preserve daw ang integridad ng Senado. Sagot ni Ejercito, Gago! Para ma-preserve ang integrity ng Senado. Alam nyo kung sinong nakakababoy sa Senado? Yung Blue Ribbon. Tingnan nyo kung paano. Kababuyan. Diyan po, baboy na baboy ang Senado. Hindi yung ginawa ni Cheese. Kasi yung ginawa ni Cheese, yun din. Ang desisyon ng Supreme Court, naalala nyo? Hindi ako nagsabi nun. Sumang-ayon ang Supreme Court doon. Huwag nyo sabihin kakampi ng Supreme Court yan. E di nagkaloko-loko tayo kung hinayaan lang ni Cheese matuloy. Tapos sasabihin ng Supreme Court unconstitutional yung impeachment. Eh di ba? Hindi ba tama lang yung ginawa ni Cheese o tamang-tama? walang negligence sa bahagi niya dahil hindi pa buo ang membership ng kanyang komite, kaya hindi pa ito makapag-hold ng meetings o hearings. So, ano yung pinagsasabi niya? Di ba? There is no committee to speak of as of the moment. Sa tingin niya, hindi magpo-prosper ang nasabing ethics complaint laban sa kanya. Sino ba yan? Saan nyo ba Hindi, abogado yan, Consoli. Kung sino-sino mga numusulpot na. Anyway, ang sabi ni JB, wala pa naman yung ethics committee. Wala pa naman yun eh. So, hindi pa talaga gagalaw yan. No? Pero hindi yun ang issue. May ethics committee o hindi, walang ethics committee. Hindi dapat pinag-iinitan si Chief. Yan yung, ang dating kasi ng mga ganito, yung mga double standard. Diba? Kaya nakakaasar eh. Parang, bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita na maraming dapat sisihin sa nangyayari ngayon. Sisihin nyo yung mga hindi naman involved sa ghost projects. Pero kung kailangan daw niyang mag-inhibit, gagawin niya ito. Na-assign si Ejercito bilang chair ng Ethics Committee isang araw bago mag-adjourn ang Senado nitong Oktubre. Kasunod niyan ang serye raw ng budget hearings at BICAM. So, there was no chance really for the committee members or the composition of the ethics committee to be read in plenary, which is a requirement for it to be constituted. So hindi ko po kasalanan, gustuhin ko mang magkaroon na ng hearings or aksyonan yung mga complaints. I cannot because the committee has not been constituted as of the moment. Hindi rin daw ito dahil malapit siya kay Escudero. Sa ngayon, iisa na lang naman na raw ang bakante sa Ethics Committee bago ito makumpleto at aprubahan sa Senate Plenary. Ano lang, yung time lang. So hopefully, itong when we resume this January 25, it can already be read already in plenary. And Ako, yung makasagot ni JB, tama naman, may punto siya, wala pa naman yung ethics, etc. etc. Pero kung ako yan tatanong, kunwari senador ako, tas gaganyanin ako. Di ba, sabihin ko sa iyo, di ba pwedeng mag-focus muna tayo dito sa nakawan? Ninanakaw ang pera ng taong bayan sa baha. Habang nababaha yung mga Pilipino na mamatay. Ano ba yung mga gusto nyong unahin? Hindi naman ibig sabihin, kakalimutan natin yung mga yan. Hindi po. Pero huwag tayong lumihis. Ba't kanya nagsagot ng Senado eh? Diba? already the ethics committee. Nasa 4 to 5 senators ang nakaharap ngayon sa ethics complaint na hindi pa muna pinangalanan ni Ejercito. Tatalakayin daw ito isa-isa sa first in, first out basis. Sa Lunes, January 26, inaasahang magbabalik sesyon na ang Senado at hihintayin niya kung mabubuo na nga ang Senate Ethics Committee. Para sa agenda. So, ang sabi dito, 4 hanggang 5 senador nahaharap sa reklamo. Hulaan ko kung sino yan. Inuna nila si Bong Revilla kasi hindi na senador eh. So, talagang nadisarmahan na si Senator, ex-Senator Bong Revilla. Pero yung 4 na yan, si Jinggoy, si Cheese, posibleng si Villanueva, alam mo na, yung nasa minority. Yan ang kaya nakikita po natin
na kitang-kita na obvious na ito ay harassment. Diba? Kailangan, sige, sasampahan kayo. Manahimik na kayo. Sabihin ko sa inyo, eto ba ikatang isip? Tingnan nyo yung nangyari kay Libiste. Nung nilabas na yung Cabral files, sinilipan si Libiste. Ang sabi nila, matagal ng kaso ni Libiste to. Tanga! Hindi naman nyo dinidiscuss yung kay Libiste. Ngayon nyo lang pinag-usapan. Biglang pinag-usapan ng ombudsman, biglang pinag-usapan na ng mga vloggers, biglang pinag-usapan na ng media, biglang meron na tuloy sinisilip kay Libiste kung kailan lumabas yung Cabral file.